Kunti lang to. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino, and OFW. Kumusta po kayo? Happy New Year, January 1, 2026 tayo ngayon mga kababayan. Maraming nagtanong, bakit nga ba nag-iingay si Congressman Libiste? Diba? Ano po ang dahilan? Bakit tila batingaw, umaalingaw na walang laman? Sabi ni Congressman Tinio, kung totoo ang mga aligasyon niya, patunayan niya with backup, strong evidence sa mga taong inakusahan niya. Kasi halos Marcos administration, yung mga gabinete niya, sinangkot niya mga kababayan. Diyan pa lang, ang tingin ko Duterte style yan eh. Di ba? So well, para kompleto detalyado, pakinggan nyo, basahin ko sa inyo at magkomento kayo. Ito po ang totoong dahilan. Yan ang sinasabi. Anong sinabi? Sabi dito, produkto ng Duterte. Ng Duterte, hindi solar innovation. OMGOS. So yun mga bes, para kompleto detalyado, pakinggan nyo ito. Eto na. Sabi dito mga kababayan, ayan o. Kikita nyo yung litrato? Isa sa mga dahilan, sabi doon sa isang napanood ko at sa nababasa ko mga kababayan, kung bakit ito nag-iingay si Libiste dahil dito sa kanyang negosyo tungkol dito sa solar, di ba? Ay kinansela kasi ang kanyang negosyo ng DOE. Di ba? Under the Marcos administration. Baka 'yun ang kinagagalit niya. Tapos ayan, gumawa siya ng istorya. Alam nyo ba, ang lahat ng isiniwalat niya, sangkot ang halos administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., yung mga gabinete niya. Totoo yun. Kaya dyan pa lang, nakikita ko, parang hindi makakapaniwala. Diba? Sa mga aligasyon. Diba? Dyan pa lang, parang red flag na yung mga kanyang sinasabi. Kaya sabi ko batingaw yung kanyang mga isiniwalat. Sabi dito kasi mga kababayan ng Daily Netizens, ayan sabi dito. Basahin pa natin para kumpleto detalyado. Ayan Sabi ni Daily Netizen, Leandro Libiste, hindi solar genius kundi Duterte crony. Pwede kayo naloka. Lumabas din ng totoo. Kung hubarin ang PR narrative at inspirational success story, isang bagay ang lumitaw ng malinaw, si Leandro Libiste ay produkto ng Duterte administration, hindi ng solar innovation. Agay! Di ba? Saan kaya galing yung pera ni Libiste, no? Sabi kasi bilyonaryo. Well, out na tayo doon. Bahala na ang pamahalaan mag-imbestiga. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pag-angkin na merit-based ang kanyang tagumpay, ang record ng kanyang mga negosyo ay nagpapakita ng pattern ng pabor, mabilis na approval at special treatment na hindi natamasa ng ibang renewable energy players. At lahat ng ito ay nangyari sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, kay Duterte, nakaisa siya. Pero sa Marcos administration, bagsak siya talaga. Ganun talaga Baka mayroong nakitang hindi kaya nice, kaya kinansela. Diba? Ng DOE under the Marcos administration. Solar boom dahil sa Malacanang, hindi sa merkado. Agay. Hindi makakaila ng golden age ng Solar Philippines ay ang Duterte years 2026 hanggang 2022. Sa panahon ito, naaprobahan ng solar para sa bayan. Mega franchise sa loob lamang ng 4 na buwan, isang bilis na halos walang president sa Kongreso. Ang franchise ay nagbigay kay Libiste ng nationwide power na mag-generate, mag-transmit at mag-distribute ng kuryente, isang pribilehiyong hindi ibinigay sa electric cooperatives at mas matatagal na energy players. Personal ng pinasinayaan ni Duterte ang solar factory ni Libiste sa Batangas. Isang presidential endorsement na malinaw ang mensahe sa regulators at investors. Sa parehong panahon, buhos ang renewable energy contracts na napunta sa mga kumpanya konektado kay Libiste. Kahit lampas na ito sa kanilang aktual na kakayahang magtayo at mag-operate ng mga proyekto. Hindi ito aksidente, ito ay access. Dagdag pa nito, may matibay siyang personal na ugnayan kay Duterte kabilang ang pagiging OJT niya sa Davao noong 2013.
Ang kanyang ina, si Loren Legarda, ay isa rin sa mga pangunahing kaalyado ng dating Pangulo. Wow, kapal, no? Pero tumakbo siya sa ano, nung 2025. Ay, hindi. Tumatakbo siya sa ilalim ng, guys, sa pagtakbo ni Pangulong Marcos Jr. Wow, 'di ba? Ganoon naman sila kung sino ang malakas, doon sila kumbaga doon sila sumisilong. Pero pag hindi malakas, hindi sila sisilong. Si PBBM kasi malakas nung panahon na yun, grabe kasi. Kaya yung iba, talagang alam nila pag Marcos ang tumakbo, asahan mo 'yan. Malakas talaga ang hatak sa takilya siyempre, kilala kasi ang mga Marcos sa pamumuno Talaga sila lang naman may malasakit sa bayan. Sa totoo lang. Sa madaling salita, kompleto ang political ecosystem para umusbong ang isang krone. Mula pabor patungong pananagutan, iba-iba sa ilalim ni Marcos. Agay. Pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang nagbago ang tono ng gobyerno, lalo na sa Department of Energy, which is ang DOE. Hindi na sapat ang koneksyon performance na ang hinihingi. Sa ilalim ng mas mahigpit na oversight, mahigit kalahati ng service contracts ng Solar Philippines ang isinalalim sa termination o suspension. Agoy, nako. Talaga naman. Nako. Sa target na halos 10,000 megawatts, halos 2% lang ang aktual na deliver matapos ang ilang taon. Binatikos mismo ng solar ng mga senador ang paulit-ulit na delays at overpromising ng kumpanya. So, ibig sabihin, pag na-suspension, yung kanyang negosyo, may dahilan. 'Di ba? May kakulangan si Libiste kung ganun. Correct me if I'm wrong, guys, ha? Yun po, ang ang pinakapunto rito. May dahilan kung bakit kasama siya doon sa natinanggal, 'di ba, ng DOE. Tapos ngayon nagpuputok-putok ang butsi niya. Humahanap siya ng butas para lang para tawag dito, para sabihin bida-bida hero. Doon din sa Cabral Files. Tapos ang tinarget niya, halos mga kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. Totoo 'yun. Sa Duterte era, ang ganitong underperformance ay tila pinapalampas. Wala kasing pakialam si Digong. 'Di ba? Kahit palyado, ang kumpanya walang pakialam. Pero si BBM, siya kasi ang may pakialam sa mamayang Pilipino, 'di ba? Ayaw niyang palyado ng kuryente sa mga mamamayang Pilipino, saan banda man 'yan, Batangas, ayaw niya ng ganun. Gusto niya tuloy-tuloy, ang ilaw. Ayaw niyang patay-sindi. Sino ang may kasalanan? Di yung namumuno ng 'di ba? Yung management, kung sino ba nagpapatakbo ng sulat na 'yan. 'Di ba? Correct me if I'm wrong, guys, ha? Sa Marcos era, ito ang pinaparusahan at dito nagsimula ang problema ni Libiste. Yan. Kaya diyan siya nag-iingay ngayon. Totoo 'yun kasi halos gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Si Congressman Sandro hindi nakaligtas, guys. Doon sa sinabi niya 12 million nakatanggap si Congressman Sandro. Biro nyo 'yun, presidential son. Samantalang nung inimbestigahan ng ICI si Congressman Sandro, sangkaterba ang dinala niyang dokumento. Dahil isinangkot siya ngayon, anong sabi ng ICI? Wala, as in, puro herse yung mga pagbibintang sa kanya. Ganun naman talaga Hindi na po kayo magugulat kasi ang Marcoses, dekada na po sinisiraan yan. Ang Marcos apelyido. Hanggang ngayon, hindi talaga titigil ang mga yan. Ngayon, tapos na ang ito. Sabi ko sa inyo, mga beswa, 2 grupo ang kalaban ni Pangulong Marcos Jr. Actually, 3 yan DDS, Dilawan, at saka DDS at saka Kakamping, iisa lang yan Plus yung mga yung mga makabayan na yan. Mga taga-bundok. Talagang binabanatan ng Pangulo talaga. Kaya nga, 3 versus 1, biro nyo yun. Pero, ako naniniwala sa tulong ng Panginoon kay PBBM, talagang malalagpasan niya lahat ng pagsubok sa buhay niya, lalo sa administration niya. Alam po natin yan. At we all know naman, ang sambayan ng Pilipino nakamasid. Kaya nga nandito tayo para tumulong sa Pangulo, para maisiwalat yung mga kalukuhan ng mga anti-Marcos. Di ba? Hindi talaga siya makaisa. PBBM pa. Very meticulosong presidente yan. Hindi basta-basta kasi kapakanan ng Pilipino ang kanyang inaalala. Yan si Pangulong Marcos Jr. Cabral Files, whistleblowing o political warfare. Sabi dito, kasabay ng pagkansela ng mga kontrata at paghihigpit ng DOE, biglang naging
pinakamaingay na kritiko ng Marcos administration si Libiste gamit ang tinatawag na Cabral Files. Sinasabi ko sa inyo guys. Di ba? Yan, di lumabas din ng totoo. Ay di kayo naloka. Kansilado ang kanyang negosyo kasi nga may dahilan. May dahilan. Ang akala niya kasi mautakan niya ang Pangulong Marcos Jr. Pues nagkamali talaga si Libiste. 'Di ba? Bakit? Hindi BO-BO ang sambayan ng Pilipino para paniwalaan sa kaya. 'di ba? Remember, Marcos loyalist supporters. Basang-basa na yung mga style ng mga DDS, guys. Naka. Ngayon alam nyo na kung anong dahilan. Ayan. 'Di ba? Kakahiya. Feeling malinis no? Feeling malinis. Talaga naman. Lalabas at lalabas ang kanyang baho actually. Ngunit imbis na dumaan sa legal at institutional channels ang mga dokumento, ito ay pinagkakalat sa media at social media. May seryosong issue sa pinanggagalingan at legalidad at malinaw na may layunin sirain ang administrasyon sa political na antas. Obvious ba mga kababayan? Pinagkakalat niya sa social media, Cabral Files. Ngayon, sabi ng pamahalaan, kailangan imbestigahin ito si Libiste kung saan galing ang paano niya nakuha ang Cabral Files. Supposed to be hindi siya authorized na kukunin yun. Parang 'di ba? Parang mas parang mas may karapatan siya kaysa kay Secretary Dizon. 'Di ba? Ngayon ito na yung katotohanan kung bakit nag-iingay na wala si Meow Meow, ngayon may asong aw-aw, 'di ba? Sabi dito, para sa mga kritiko, hindi ito transparency kundi destabilization. Ang tanong ngayon, bakit biglang naging anti-corruption crusader ang isang negosyanteng tumahimik noong pabor sa kanya ang sistema, hindi prinsipyo kundi interes. Yes, ganun talaga eh. 'Di ba? Ganun eh. Pero mo, may kapalpakan yung negosyo niya. Sarili niya lang inisip, parang selfish ka nga. Hindi inisip yung mga nasasakupan kung ganun man, 'di ba? 'Di ba? Ano sabi, hindi prinsipyo kundi interes. Pera talaga ang mahalaga sa mga tao. Pero yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino, hindi mo pinahalagaan. No? 'Di ba, mga kababayan? Ayan. At least dito makikita niyo mga kababayan, ang katotohanan. Ano ba ang dahilan kung bakit nag-iingay ito si Libiste? Para sa akin, marami po ako nabasa, mga political analyst, mga ibang mambabatas, sabi nila, kung totoo man yung mga pinakalit ni Libiste, why not na hindi niya samahan or back-upan ng strong evidence laban sa mga taong binabanggit niya. Yun naman na talaga importante eh. Pero kung salita ka ng salita na wala ka namang strong na ebidensya laban sa mga taong inakusa mo, ay nako, para kang tulad ka ng isang batingaw, umaalingaw-ngaw, pero wala namang laman. Yan, batingaw yan eh. Hindi lang batingaw, asong ulul. Di ba? Kung susuriin ang timeline, malinaw ang pattern. Duterte admin, mabilis approvals, endorsement, contracts at yaman. Marcos admin, scrutiny, termination, delays at pagkawala ng pribilehiyo. Yan, si PBBM, the best president ever. Di ba? Hindi basta-basta yan. Ganun ang isang leader na dapat nating suportahan. Kasi si Pangulong Marcos Jr., ang tinitingnan lang niya dito, ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino kontra sa isang nagmamay-ari ng negosyo. Di ba? You see, guys, napaka-the best talaga ang Marcos administration. Tingnan nyo, ang Pag-asa Island, Siquijor. Alam nyo naman ang Siquijor, dekada na, walang ilaw. As in, nagtiis sila. Dumaan si Digong, walang nangyari. Dumating ang admin ng Marcos, what happened? Ngayon, may ilaw na sila. Katulad din ng Pag-asa Island. Look, di ba? Ang saya-saya, may ilaw na sila under ni Marcos administration. You see, ganun dapat ang isang leader. Sabi pa dito, para sa marami, hindi ito laban para sa good governance. Ito ay laban sa isang kroni na wala ng proteksyon. Wala na kasi. Nakulong sa dakik. Di ba? Si PBBM, tahimik lang. Hindi po paalawa, hindi nagbumura.
Ano lagi kong sinasabi? Tahimik pero mapanganib ang galaw. Dumidepende po yan kung ano po ang nakasaad sa salingkang batas. Yan ang totoong leader. Ang araw ng solar krone ay palubog. Gagay! Kaya nang gagalaiti si Libiste, palubog yung negosyo niya. Kaya pala, minsan naiisip ko mga kababayan, itong destabilization na ito, gusto nila talaga patalsikin ng Pangulo. Tsaka gusto nila paupuin yung isang Duterte kasi para masave yung mga negosyo nila at masave yung mga taong nakakulong. Tsaka yung mga taong nagtumakas tulad ni Harry Roque. Kasi pag nakaupo, pag nakaupo si Chakadal, lahat yan was out ang mga issue, balik. 'Di ba? Si PBBM, no. Hindi basta-bastang pangulo, di kalidad, very classy po 'yan. Sorry na lang. May pagkakamali ka 'di ba? Kung ikaw mismo ang may-ari ng isang negosyo tulad ng solar, kung maganda ba naman ang pagpatakbo ng negosyo mo, kailangan pang suspindihin? Of course not, 'di ba? Hindi. Kasi maganda ang pagpatakbo mo Nakikinabang ang sambayan ng Pilipino sa Batangas. Taga Batangas yan, 'di ba? Oh, 'di ba? Pero dahil mayroong kang pagkakamali, pagkukulang sa negosyo mo, natural. Kahit ako ang pangulo, suspindihin kita. Pag may pagkakamali ka, sasampahan pa kita ng kaso. O, di ba? Hindi tinatanggihan na may papel ang solar energy sa kinabukasan ng bansa. Ngunit malinaw rin ang pagyaman ni Leandro Lebiste ay hindi hiwalay sa politika. Lalo na sa isang administrasyong kilala sa padrino at cronyism. Di ba? Alam nyo, ito in my own thoughts or opinion, thinking, mga kababayan, yung mga malapit kay Digong, mga crony niya, parang yung mayaman, di ba? Ito, sa kaisipan ko lamang, parang yung mayaman sila. O, di ba? Questionable. Sabi ng ibang mga netizen, questionable. Bakit yumaman si Libiste? O, ayan nga, di ba? Ano po ang kapalagayan diyan, mga beswa? Tuloy. Ngayon na hindi na siya ang paborito ng Malacanang, sinusubukan niyang baguhin ang laro mula sa boardroom patungong propaganda. What? Talaga lang? Ang tanong, kaya mo kaya ang isang matalinong pangulo? Ikumpara mo sa bagito na tulad mo. Hoy, gising. Mag-aral ka pa mabuti ng eksperyensado, Libiste. Huwag kang magiging piste sa lipunan. Yan ang pakatandaan mo. Tahimik si PBBM pero hindi nyo kayang baliktarin ng utang niya. Mapanganib ang galaw niyan. Matalino. Naku po, talaga. Ikaw, Libiste, sige, try mo ibalik ang isang Duterte para maibalik yung karangyaan mo. O, di ba, mga kababayan? Well. Ano po ang kapalagayan nyo dito, mga beswa? Kayo na pong bahalang manghusga at magdagdag ng komento, sa comment section. Sa huli, ang tanong ay hindi kung solar advocate si Libiste. Ang tanong ay ito. Kung walang Duterte, sino si Leonardo? O, di ba, guys? Kung walang Duterte, sino si Leandro Lebiste? Well, sa ngayon, nakikita ko, nagiging piste siya sa lipunan. Idinawit yung anak ng Pangulo. Ay, sus, mapapahiya ka lang, Lebiste. Ayan. Kaya, di ba, nung last election ni Pangulong Marcos Jr., remember, sinabi ko sa isang video ko, ang Pangulong Marcos Jr., very maingat yan sa mga nakapaligid sa kanya. Lahat po ng mga kaalyado nyo ng panahon na yon sa kampanya, lahat yun, guys, hindi talaga maka-Marcos. Maraming mga doon pretending like onions. O, di ba? Kunwari pula, pagdating sa pinakalooban, dilaw. Di ba? O kaya, verde. Ganun lang yun Ay, nako. Yan See? Crying Leonardo Lebiste, hindi solar genius, kundi digonggong nyo. Ni po, baby. Crony. Ito talaga si Alerta, kung huhubarin ang PR ng narrative at inspirational success story, isang bagay ang lumilitaw
ng malinaw, si Leonardo Libiste ay produkto ng Duterte administration, hindi ng Solar Innovation. Wow! Money talks, guys. Ano lang, ganyan talaga eh. Ewan ko ba? Alam nyo, ang pera. Bilyon-bilyon ang pera mo sa bank account mo. 'Di ba? Kung sana maganda ang pamalakad mo, wala namang problema. Hindi naman ma-question yun eh. Kung maganda ang pamamalakad mo, magandang daloy ng kumpanya mo, ito po ay nakikinabang ang lahat ng mga tao sa nasasakupan mo. Wala namang problema dun eh. Pero ang problema dito is ganito, 'di ba? So ngayon, alam nyo po ang punot dulo kung bakit naging batingaw ito si Libiste. Yan. Napakabata niya pa, no? Ikumpara mo sa isang pangulo na napakatalino, wala. Hindi ka talaga makakaisa kahit senador ang nanay mo. Swerte mo, nanay niya under ni Marcos, yung kampanya na yun, nanalo pa. Binuto ko yan, si Ligarda, sa Kalye Sorbico. Grabe, antindi. Ganito pala, kaya hindi na makakaisa sa akin ito si Ligarda eh. Bata pa ito si Libiste, pero nakikitaan nyo ng hindi maganda ang kanyang behavior, ika nga. Well, sabi nga na lahi ng mamatay tao ito. 'Di ba? Ang papa niya, 'di ba? Ganun. Kung bakit nakulong bakit nakulong ang papa niya? 'Di ba? So ibig sabihin nakagawa ng crime. 'Yun, mga beswa. Ano po ang kapalagayan nyo? Ngayon, sa mga nagko-comment, ano ba totoong dahilan? Ito na. Ayan, hinanapan ko ng sagot. Pwede kayo mag-research, mga beswa. So 'yun. Kayo na pong balang musga. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more, guys.